Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes! Alright, kamusta po kayo mga kababayan, mga katokers, mga katoshis, lahat mga taga-subaybay natin dito sa ating YouTube channel. Alright, dito sa Talking Toshi Sports. At maganda ang ating pag-uusapan natin, ngayon, ano? At sa pagtatapos ng taong 2024, nako, maraming events, maraming pangyayari ang yumanig sa mundo ng sports o ng pampalakasan. Alright? So yan ang ating pag-uusapan na ngayong araw na ito mga kababayan. Sana magustuhan ninyo ang ating repaso, ang ating review sa Philippine sports mga kababayan sa taong 2024. 5 lang po ang ating tatalakayin, ano? Para brief lang pero malaman ang ating talakayan, ano? Okay. So, 5 personahe, 5 pangyayari sa Philippine sports na nagbigay karangalan sa atin at yung ibang events dyan ginulat tayo. Okay? Yung iba dyan first time. Alright? Ayan. So, pag-uusapan natin yan, isa-isa, hihimayin natin yan, isa-isa. At sa number 5. Okay. Numero 5. Okay. Itong pagkapanalo ng ating kupunan, women's volleyball, ano? Yung Alas Pilipinas. Alright? Dito sa kanilang third place podium finish sa 2024 AVC or Asian Volleyball Confederation Challenge Cup. Okay? They have defeated Australia for the bronze medal. At sa kauna-unahang pagkakataon, first ever podium finish ng Pilipinas, bansang Pilipinas, specifically itong Alas Pilipinas. Okay? First ever podium finish nila. At tinalo nila ang Australia lang naman, ano? Nagtataka lang nga ako nung nanonood ako nito. I was expecting na ang Australia or other countries, no, na mas superior sa atin mananalo sa atin at tayo tatambakan lang. Pero to my surprise, with the good performance of our volleyballs, ika nga nila, nanalo sila over Australia for the third place, for a third place finish, no? For the third place podium finish, no? So, with the excellent performances of Gia Morado, well, Morado siya dati, no? Sa Ateneo siya dati naglalaro. May asawa na siya ngayon, si Gia de Guzman. Captain yata siya rito, no? She's the captain of the team. And Thea Gagate, Cici Rondina, wow, alam naman natin kung ano ang expertise si Cici Rondina, no? Spike, kahit maliit na tao siya, maliit na player, taas naman tumalon, ano? You have Aya Laure, okay? Angel Canino, and Fifi Sharma. Alright? Ito yung mga gumawa dito sa pagkapanalo ng Alas Pilipinas dito sa laban dito sa Australia noong ginanap dito, no, sa harap ng home crowd natin, home court pa natin, ano, mayroon pa tayong home court advantage, kaya tuwang-tuwa ang mga Pilipino noon, ano, lalo na yung sa mundo ng volleyball, ano, marami ang nanood, ano. Okay. So, yan yung AVC Challenge Cup Women's Division. Nanalo po tayo dyan. Ang Alas Pilipinas defeating Australia for the third place, ano, for third place bronze medal. Yan po ang ating number 5, top 5 sa mundo ng sports noong 2024. Isa sa mga yumanig sa mundo ng sports, Philippine sports noong 2024. At number 4, numero 4, etong UAAP Finals between
the University of the Philippines Fighting Maroons and the De La Salle University Green Archers. Okay, umabot po ito ng Game 3. Okay? Ang akala ng marami, maswisweep ng UP ang Lasal, pero nakabawi ang Lasal nung Game 2, no? 1 point lang ang lamang ng Lasal nung Game 2, na siyang nagpuwersa sa isang game changing, or let us say mind-boggling, spine-tingling, nerve-wracking, kahit anong mga description or adjectives ang ikabit nyo dyan, talaga namang akmang-akma. Okay? Because Game 3 was a very, very good very good game, very close game, okay? Very exciting game, Everybody were at the edge of their seats, ika nga nila, hanggang sa dulo. Hindi mo malalaman kung sino ang mananalo. Okay? Pero eventually, nanalo ulit ang University of the Philippines Fighting Maroons over the defending champions. They have dethroned the defending champions, De La Salle University Green Archers. Okay? UP strikes back. Yan ang kanilang Yan ang kanilang isa sa mga kanilang mga tawag dito, battle cry nung nanalo sila nung Game 3, with the efforts of QMB, Quintin Meliora Brown, Francis Lopez with the dagger 3, Sabi nga ni Boom Gonzales, Francis Lopez for 3. Pumasok. Down it goes. Yeah. Okay, and also, of course, yung finals MVP si JD Kagulangan. Alright? Yan. So, malaki ang bawi ng UP rito, Bakit, mga kababayan? Imagine, they lost to LaSalle twice sa elimination games, as elimination round. Okay? So, who would have thought na mananalo pa ang UP twice, rest back sa Lasal in the finals pa. Kung kailan importanteng manalo ka, doon ka pa doon pa nag-falter itong ang Lasal, So you may have won the first 2 meetings sa eliminations, pero eliminations lang yun Once na makapasok ka sa playoffs, everything is being thrown outside the window. Ika nga nila, So, burado na lahat, parang brand new start, Kaya yung number 4, bagamat meron twice to win disadvantage, pagka nakapanalo ka naman ng 2 beses doon sa number 1, tiba-tiba ka, Malaki kumbaga ang achievement mo pag ganun, So, hindi na pinag-uusapan doon kung number 1 ka ba natapos sa eliminations. Wala nang placing doon, pagdating sa playoffs. Okay? Kaya itong UP, kudos to them dahil hindi naman nila tinignan kung pabayaan nyo na. Talo tayo doon sa eliminations, okay lang. Basta nakapasok tayo sa finals, tinalo naman natin ang Lasal ng 2 beses sa finals, sa best of 3. Yan, with the efforts of those 3 UP players. Alright? Now, what's the future for Lasal and UP, Kevin Kiambao, who was the hero in Game 2, na hindi na naulit pa. Hindi na niya na-duplicate yung kanyang ginawa nung Game 2 sa Game 3, Although mataas, 13 points din yata siya doon sa Game 3, pero hindi na kinaya, Mas malakas ang UP nung Game 3. Okay? The future for both teams now, ang tanong ngayon dyan, how will they fare, What would be UP and DLSU look like
no, how will they look like without a JD and a KQ? Okay? Kasi gagraduate na to si JD, kagulangan, at saka si KQ Korean basketball, KBL, Alright? So, paano na kaya ito? Right? Ano na kaya magiging performance sila without these two great players, college players in basketball, college basketball, So, alamin natin yan sa susunod na season ng UAAP. Alright, men's basketball. Next season, tingnan ngayon natin kung makakabawi ba ang Lasal o sila pa rin ba magkikita sa finals o ibang team naman na makakaharap ng Lasal or either Lasal or UP o panibagong dalawang pares. Tingnan natin yan, mga kababayan. Abangan natin ang UAAP men's basketball. Number 3! Okay, first ever title ng Meralco Bolts sa Philippine Cup. Okay, ginulat din ng Meralco Bolts ang mundo ng basketball, Philippine basketball, ng talunin nila ang nag-ahari sa Philippine Cup na San Miguel Beermen in game 6, in 6 games, big shot after big shot, nauna na dyan si Junmar Fajardo, yung kanyang tres sa malayo, grabe yun, so who would have thought, of all people, of all players do sa court, si Junmar Fajardo pang sentro, ang makakapagtabla ng score sa tres. Okay? So, sigawan na yung mga tao, kala ng mga fans ng San Miguel Beermen tabla, may possibility na pumunta na or mag-overtime, Yan. Pero itong si Chris Newsome ay nagpakita ng nerves of steel. Okay, when he was able to make the winning shot, okay, in the last seconds of the game at regulation. Hindi na umabot ng overtime, So maganda to sa nangyari kay Chris Newsome sa kanyang karir, na meron siyang napatunayan na talagang kaya niyang bitbitin ang Meralco Bolts. Alright? Of course, with the help of Alain Maliksi that time, malakas din ang pangangatawan nito si Alain Maliksi, very athletic. You have Bong Quinto, Chris Banquero, Raymond Almasan, and Cliff Hodge. Ayan, mga katulong ni Chris Newsome sa pagkuha ng kampyonato ng Meralco Bolts. Ang naging technique nila rito, naging game plan nila rito is pagurin itong si Junmar Fajardo. Ang Meralco Bolts kasi ang kanilang brand of game is fast break, So takbo ng takbo. So hindi nakakahabol to si JMF. Pagod na sa kakadepensa, sa katatakbo, nasira ang opensa. Although nakaka-score siya, Pero syempre, eventually it will take its toll on the body of Junmar Fajardo. So it went down to the last second. Sino ang mas gutom? Sino ang mas mananatili? Sino ang mananatiling merong fuel sa kanilang tangke sa dulo? And it turned out to be the Meralco Bolts. First ever title sa Philippine Cup, okay, sa kanilang franchise history. Okay? Kaya nung nag-champion itong Meralco Bolts, may mga humihirit sa social media, na ibaba naman, blowout naman dyan, ibabaan nyo naman yung electric bill, discount naman sa Meralco Bolts, sa Meralco bill, And this paved the way, itong pagkapanalo ng Meralco Bolts, paved the way for a slight turnaround outlook sa PBA. Wow. Mukhang mukhang nag-iiba na ang PBA ngayon, Medyo pagano na yung pagtingin ng tao, pataas na. Okay?
Not until no next month, June kasi nangyari tong finals na to, noong July. Ayun, naprobahan naman ng Commissioner's Office ang yung trade between Christian Standhardinger, Stanley Pringle, sending both players to Terra Firma, ang kapalit si Stephen Holt at saka to si Isaac Go. Marami na naman pag ganun na ang tingin namin pataas na bigla na naman gumanon. Ano na naman yun? Ayun ang mga reaction nila dyan, So, yan. Alright, yan ang number 3 natin, ang pagkakampyon ng Meralco Bolts sa Philippine Cup PBA Season 49. Alright. Season 48. No, sorry. Kasi 49 na ngayon, Okay. Number 2. Gilas Pilipinas. Ayan. Alright. Yung kanilang magandang performance dito sa Olympic Qualifying Tournament. So, sa OQT. Tinalo lang naman nila ang Latvia na mas mataas ang ranking sa kanila. Okay? And they were able to reach the semi-finals, Everybody was in in good spirits, At nakatapat natin ang Brazil dyan. Okay, unfortunately, hindi na tayo pinalad na matalo ang Brazil, Sabi nila, tawag ng mga referee, okay? 6 against 1, 8 against 5. Okay? Pero kung tapos na wala tayong magagawa doon, So, saka FIBA yan, So, merong may mga missed calls talaga na nangyayari. Tao rin naman lang din naman yung mga referees na yan, kahit FIBA pa yan, Okay? Just the same, we did our best, At malaking achievement na to para sa Gilas program, mga kababayan. Napakalaking improvement, From this level to this level, ang laki ng itinalon. They have improved, Gilas Pilipinas has improved, from leaps and bounds, Alright? So, maganda na improvement nila. And, sa kasalukuyan, nangyari rin itong 2024. Itong kasalukuyang naunang dalawang windows, sa FIBA Asia Cup qualifiers naman sa 2025, currently, tayo, undefeated. Okay? 4-0 tayo, mga kababayan. Okay? Sa first window, tinalo natin ang Chinese Taipei tsaka Hong Kong. Second window, would you believe? First time natin na natalo ang New Zealand, At saka, napakalaking achievement ito. Okay? Biruin mo, tinalo mo Latvia, tinalo mo New Zealand, tapos, in the ito, 2023 to, Tinalo mo Jordan, China, Iran sa Asian Games, nanalo ka pa ng gold medal. Okay, idugtong mo itong dalawang nangyari sa 2024. Napakalaking improvement ng Gilas Pilipinas, mga kababayan. So, good news ito para sa mga Pilipino. Kudos to the coaching staff of Coach Tim Cone, So, importante lang naman dyan yung familiarity. Okay? Tsaka yung consistency. Paano nyo gagawin yun? Ayan, tama yung ginawa nila. Pool of players na talagang sila-sila lang, yung core. Gagawa sila ng core of players na hindi na yung sa pagkakailangan sa FIBA, babago ng roster. Iba na naman ang kakampi. Hindi magkakaamuyan yan Mas maganda yung magkakakilala na sila ng matagal. Tinetrain nyo sila, okay, ng paulit-ulit, every window nagte-training kayo, nagpa-practice kayo. Okay? Sila rin yung nagkakaroon ng interaction. Sila rin nagpapasahan. Para kabisado na ng lahat ng mga players ang kanilang teammates, yung mga tendencies nila, yung strengths and weaknesses nila. Okay? Kasi pag naglaro, iba na naman yung kakampi. Magkakapaan pa yan. Okay? Lalo na ngayon, pagka halimbawa may schedule, maikli lang ang preparation, di apektado ang laro. Okay? So, number 2 po natin yan, Gilas Pilipinas performance
sa international scene. At ang ating top 1, alam naman natin, nagbigay ng karangalan sa atin itong si Carlos Yulo. Two-time Olympic gold medalist sa Paris Olympics 2024. Alright? Mga napalanunan po niya ay ang nung una, no? Kasi kinover ko rin ito, mga kababayan. Talaga nagpuyat ba tayo nito? Hindi. Gabi to gabi. Okay? Gabi ito. Mga alas 10 ng gabi rito sa atin, ano? Ni-live ko to. Nung nanalo talaga siya, no? Pati ako napasigaw Okay? Ayan. So, inabangan ito ng bansang Pilipinas, no? True enough, nanalo si Carlos Yulo. Yung una-una niyang gintong medalya ay itong sa men's artistics gymnastics floor exercises. Okay? So, siya nagtatatalon, no? Nagsisirko-sirko. At maganda yung kanyang routine, malinis. Alright? Yan. So, naka-gold medal siya dyan. Okay? And akala natin, okay na yun. Naka-gold na tayo. After Heidelin Diaz, no? Alright? Pero, hindi pa pala siya tapos. He is not yet finished. Ika nga nila. Nung sumunod na araw, men's artistic gymnastics naman sa vault. Yung tatalong ka, tatakbo ka, tatalong ka sa isang parang barrier, at kumbaga ikakatalpot mo or itatalon mo yung sarili mo doon, tapos magsa-somersault ka, depende kung anong gusto mong technique, no? Alright? So nanalo rin siya ng gintong medalya dyan, At maraming natuwa, maraming naiyak dahil for the second and third time, pinatugtog ang ating pambansang mga awit, national anthem sa international scene at sa Olympics pa pinatugtog. Okay, so we're very very proud that time. Tapos nagkaroon ng heroes welcome dito pag uwi ni Carlos Yulo. And also, nga pala, itong mga Pinoy boxers natin, si Nesty Petesio at saka si Ira Villegas, let's not forget them. At saka yung mga iba na rin na hindi pinalad na makakuha ng gold ng medalya. Okay? So, yung mga Pinoy boxers natin magagaling din, Nesty Petesio at saka si Ira Villegas. Alright? So, yan, ang ating kasaysayan. Number 1, top 1 is Carlos Yulo, two-time Olympic medalist, gold medalist sa Paris Olympics 2024. At yan po ang ating repaso sa Philippine Sports 2024, Lakas ng Pilipinas. Ayan, mga kababayan. Sa inyo, mga kababayan, pwede kayong maglagay dyan sa ibaba sa comment section. Ano ang top 5 na sporting events at mga pangyayari sa sports ngayong 2024 ang kino-consider ninyong sa inyo, sa inyong opinion, kino-consider ninyo na very significant para sa Philippine sports, Pwede niyo lagay dyan 1, 2, 3, 4, 5. Pwede niyo i-mix up, Yan. Tapos pwede rin kayong sabihin nyo bakit, Ayan, So, comment lang po dyan sa baba ng ating video, mga kababayan. Alright? So, patuloy po nyo suportahan ng Talking Toshi Sports, mag-subscribe po tayo, mga kababayan. Okay? Let us subscribe dito sa ating YouTube channel. Patuloy po ninyo suportahan ang ating YouTube channel, mga kababayan. At maraming salamat po sa isang buong taon ng panonood po ninyo, pagtitiyaga sa ating mga discussions. Okay, nawa ay samahan niyo po ako muli sa susunod na taon sa 2025. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.